Kaibigan, pag-usapan po natin. Topic po natin ngayon, chronic pain. Alam niyo bang chronic pain? Ibig sabihin, araw-araw masakit ang katawan mo. Okay? May masakit sa ulo, sa likod, sa shoulder. Ayaw mawala. 3 buwan na, masakit pa rin yung katawan. Hindi gumagaling. Okay? Ang tawag natin dyan, ang medical diagnosis is chronic pain. Hindi kayo nag-iisa, marami tayo. Sa buong mundo, 1.5 billion people ang may chronic pain. Sa Amerika, 100 million Americans naghihirap sa chronic pain. Inis na inis. Okay? Iba ang chronic pain, yung laging masakit ang katawan from acute pain. Siyempre, nasuntok ka kunwari o masakit tapos mawawala. Iba po yun. O nasugat, masakit, nawala, iba po yun. Ang chronic pain, laging masakit ang ulo, laging masakit ang likod, laging masakit ang tiyan, laging masakit ang kamay, hindi nawawala. Minsan, pinatingin mo na sa doktor, ayaw pa rin gumaling. At dahil dito sa chronic pain, nalilimitahan ang paggalaw natin, hindi na tayo flexible, hindi na tayo makayuko, humihina ang lakas, wala ng endurance, mabilis na hingalin, at yung ordinary trabaho natin sa bahay, sa trabaho, hindi na magawa. Okay? So, pwedeng any parts of the body to. Anong mga example ng chronic pain? Merong headache na masakit, merong leeg na masakit, ayaw mawala, may shoulder, kadalasan sa likod, hindi nawawala yung sakit. At pwede rin to, ito po, common to, after surgery. Tapos maoperahan ka rin na gallbladder surgery. Lagi na lang masakit sa tiyan, ayaw mawala. Or after injury, natumba, nahulog, lagi na may pila yung paa, hindi na gumagaling. Okay? Yung mga taong may cancer, laging may chronic pain. Yung mga may arthritis, laging may masakit sa katawan. Meron din tinatawag na nerve pain or neurogenic pain. Yung sakit, hindi talaga sa muscle, sa nerve. Pwede ito sa diabetes, sa old age, ibang gamutan dito. Meron ding chronic pain na galing sa utak. Imagination natin, psychogenic. Ibig sabihin, baka depressed siya, emotional pain. Iba ang physical pain, pero yung emotional pain, dahil malungkot ka, masama loob mo, nadidepress ka, lumalala, napapa-heighten, o mas sumasakit yung headache mo dahil marami kayo iniisip. Pero kung masaya ka, tanggal lahat ng sakit ng katawan. May ganun din. So, pwedeng maka-add siya. Yan ang possible examples. Anong dahilan bakit nagkaka-chronic pain? Ang pinaka-common sa lahat ng dahilan, may injury, may sakuna. Na-pull mo yung muscle mo sa likod. Nagbuhat ka ng mabigat. Nagbuhat ka ng paso ng balde. O namali ang buhat mo, namali ang gising mo, o natumba ka, nahulog ka, nabigla yung tapak mo, namali. Diba? Alam mo, may lumagotok sa likod o may nangyari. So, injury. At mula nun, hindi na gumagaling. Meron din namang mga health conditions. Baka merong ibang sakit nagkakos ng chronic pain, tulad ng chronic fatigue syndrome, fibromyalgia. Ito yung mga sakit na lagi lang pagod, laging masakit katawan. Meron sa babae endometriosis, yung nagkakaroon ng parang bukol-bukol sa matres, laging masakit na dito sa may matres. Meron din inflammatory bowel disease. May problema to sa tiyan, medyo serious, so lagi na lang masakit ang tiyan. Merong laging mabigat ang pantog, ihi ng ihi, mabigat ang feeling sa pantog, interstitial cystitis. Meron sa babae laging masakit sa may puwerta, vulvodynia ang tawag. So, meron mga ganyang chronic pain. Sino ang may risk factor na magkakaroon nitong laging masakit yung katawan? Sino ang mas tinatamaan? Unang-una, edad 40 years old, 50 years old pataas. Pero yung iba, 30 years old, masakit na eh. Yung iba, 20 years old, masakit na leeg, kaka-computer. Mga kababaihan, mas tinatamaan ng chronic pain. Hindi natin alam bakit siguro mas mararamdaman nila, mas maraming trabaho, hindi natin alam. Mas hindi fit, hindi natin masabi. Lalo na kung babae, payat ka lang, tapos magbubuhat ka ilang balding nag-iigib ng tubig, hindi kinakaya ng katawan.
So, pag na-pull mo yung likod mo, ay may injury na yon. Yung overweight, mas mataba, mas masakit ang katawan. At tulad na sinabi ko, after surgery, after trauma. Ano ang gamutan? Okay, merong medical na gamutan, tableta, merong lifestyle na gamutan na hindi tableta. Sa medical na gamutan, syempre may pain reliever, may ininom na tableta para sa kirot. Kaya lang, lagi ko naman kinukwento sa inyo hindi ako hot sa mga pain relievers. Kasi itong mga ibuprofen, merong iba mga opioid pa, mga malalakas ang pain reliever. Itong mga ibuprofen, mefenamic acid, kung matagalan, medyo may danger na humapdi ang tiyan, dumugo ang tiyan, may danger na masira ang kidneys. Kaya unless nireseta ng doktor nyo, hindi ko pinapayo uminom. Kung inuman sa araw, 2 araw lang. Pero hindi pwede na araw-araw yung pain reliever, delikado po. Baka masira kidneys nyo, masira tiyan nyo. Yung iba, binibigyan ng antidepressant kung may psychological factor yung pain. Yung iba, acupuncture kung may nerve pain. Sa medical, meron pang mga nerve block. Yung binablock na yung nerve para hindi maramdaman pero medyo malalalim na to. Pwede rin physical therapy. Baka may naipit na ugat Diba? May mga stretching, may ginagawa, may mga tense, may mga traction na ginagawa sa physical therapy kung may naiipit na nerves. Pwede rin mga yoga, meditation. Sa mga eastern countries, may mga tai chi. Pwede rin pamparelax yung music therapy, art therapy, pet therapy, may ganoon. Meron ding psychotherapy, pang psychologist, psychiatrist, para maayos yung mga emotional problem. Pwede massage. Maganda ang massage. Laging minamasahe. At syempre, pag physical versus emotional pain, minsan walang cure Syempre, dapat healthy ang lifestyle natin. Exercise palagi, kahit masakit ang katawan. Kasi oras na tinigil nyo yung exercise nyo, lalong hihina ang katawan, lalong sasakit ang muscle. Healthy food, napakahalaga para malakas yung katawan, wag magpapaka-overweight. Mental health, napakahalaga. Okay? Pag sira ang mental health, lalo maraming sakit na mararamdaman. Family support, social support, at syempre pagdarasal. Hindi ko naman kailangan sabihin na yun kasi counted lagi yun. Sinong doktor pupuntahan? Kung isa lang pupuntahan nyo, pinaka-specialista dito, rheumatologist. Kung rheumatologist, mas safe kayo. Kasi baka merong mga ibang malalalim na sakit na hindi natin alam. Kaya ng rheumatologist nyo. Pwede sa orthopedic surgeon, baka may bali dyan, hindi natin alam. At kung initial check-up, pwede sa general medicine, GP, pwede sa family medicine, or sa internal medicine doctor nyo. Usually, baka kailangan nyo mag-second opinion kasi itong chronic pain, minsan mahirap gamutin. Sana pa nakatulong to sa mga libo-libo, hindi lang libo bilyon ang nagsasuffer ng chronic pain sa buong mundo. Ingat po palagi. God bless.